Sa ilalim ng pulang paglubog, kung saan ang alon ay humahalik sa pampang na tila nagmumura sa hangin, may isang aninong dumarampi sa dagat. Sa isang iglap, isang pirasong lupang berde, isla ng panay, isla ng kaluya, isang tahimik na paraiso na may mga punong niyog na sumasayaw sa simoy, biglang naglaho. Ang mga mangingisdang naglalayag sa karagatan, nang huminto sa kanilang mga bangka, ay napatingin sa kalangitan at nakakita ng walang bakas na espasyo kung saan dati kumakaway ang baybayin. Ang mga mata ng mga matatanda na nagbibilang ng alon mula pa sa kanilang kabataan ay nag-iwan ng bakas ng pangamba sa bawat pag-ikot ng kompas. Sa pag-usbong ng mga kwento, sumiklab ang isang palaisipan na hindi basta-basta mawawala. Sa mga lumang mapa, nakaukit ang pangalan ng mga isla, kaya't bakit may mga pagkakataon na tila napakawalan ang mga ito mula sa tinta. Ang mga pulang balangka sa mga lumang papel ay unti-unting nabubura, at ang mga baryasyon ng pangalan ay nagiging mga aninong nagtatago sa ilalim ng dagat. Ang mga pamilyang nakatira sa baybaying dagat ay may mga pangalang naglalaman ng mga alon, ngunit ang mga pangalan ng mga lupang naglaho ay nanatiling mga bulong na hindi mahanap ng kahit sino. Sa paglalakbay ng ating mga mata sa dagat, maririnig mo ang mga alingaungaw ng mga sinaunang mga ngalakal na nag-uusap tungkol sa mga isla na biglang nawala. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang basta alamat, ito ay mga bakas ng isang kalikasan na patuloy na humahamon sa kahusayan ng tao. Ang mga mangingisdang nagtatagpo sa tabing dagat, ang mga batang naglalaro ng habulan sa buhangin, lahat ay nararamdaman ang pag-igting ng isang tinig na nagtatanong, bakit may mga piraso ng lupa na nagiging bula ng usok at nawawala sa mga tala? Sa gitna ng pag-usisa, may isang tanong na kumikislap gaya ng bituin sa madilim na kalangitan, kung ang mga isla ay maaaring maglaho, anong kapangyarihan ang naghahari sa ating mundo? Ang tanong na ito ay hindi lamang tungkol sa lupa at dagat, ito ay sumasalamin sa mga lihim ng ating kasaysayan at sa mga pangarap na itinatanim sa bawat puso. Ang mga alon ay patuloy na nagdadala ng mga kwento ng pag-asa, ng takot, at ng pagnanais na maunawaan ang mga puwang na iniwan ng mga nawawalang puok. Habang sumasayaw ang mga ulap sa ibabaw ng dagat, ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang madama ang pag-igting ng mga pusong naghahanap ng sagot. Ang pag-ikot ng gulong ng panahon ay nag-iwan ng bakas ng mga mapanuring mata na naghahanap ng mga pahiwatig sa bawat bitak ng bato at bawat pag-ungol ng hangin. Sa paglapit ng dilim, naririnig ang huni ng mga ibong dagat na tila nagbabanta na ang mga isla ay hindi basta naglalaho, kundi nag-aanyaya ng isang mas malalim na pag-unawa. Sa mga susunod na sandali, haharapin natin ang mga palaisipan ng dagat na naglalaho, susuriin ang mga sinaunang tala, at susubukang hulihin ang mga aninong nagtatago sa likod ng mga alon. Ang paglalakbay ay magsisimula sa isang simpleng tanong, ngunit magtatapos sa isang pagninilay na magbabago sa ating pananaw sa mundo. Ang tanong na ito ay maghihintay, saan nagtatago ang mga isla na biglang nawala sa mapa, at ano ang sinasabi ng kanilang pagkawala sa ating mga puso? Sa kasagsagan ng pagninilay, isang bagong tanaw ang sumilip, ang mga sinaunang mapa na hinulma ng kamay ng mga mandaragat noong panahon ng mga kolonyal na ekspedisyon. Ang mga guhit na yari sa balat ng hayop o sa pinong papel ay tila mga himig ng hangin, nagtatanghal ng mga baybayin na di pa nasusulat sa kasalukuyang mga atlas. Sa isang sulok ng Manila, matatagpuan ang isang koleksyon ng mga chart na may kulay-kulay na tinta, kung saan ang ilang piraso ng lupa ay inilalarawan ng mga pulang tuldok na tila nag-iwan ng bakas ng isang apoy na napukaw ng alon. Ang mga titik ng pangalan, Malu, Halia, at iba pa, ay halos nabura, ngunit sa ilalim ng magnifying glass, makikita ang mga bakas ng pag-ukit na nagmumungkahi ng isang sistematikong paglalakbay. Sa kabilang banda, ang pag-usbong ng modernong agham ay nagbubukas ng isang bagong daan sa pag-unawa. Ang sonar na nagmumula sa mga barkong pangpananaliksik ay tila isang matulis na pang-ukit na humahaplos sa ilalim ng dagat, naglalahad ng mga silueta ng mga pulo na natatakpan ng buhangin at koral. Sa isang pagsubok sa Visayan Sea, natuklasan ang isang pormang bilog na may taas na 10 metro, na may mga bato na kahawig ng mga hakbang ng isang dambuhalang higante. Ang mga sensor ay nagpakita ng anomaly sa magnetic field, na maaaring magpahiwatig ng pag-urong ng lupa sa ilalim ng mga alon. Ang ganitong teknikal na patunay ay naglalaman ng isang pangakong magpapatunay na ang ilang nasawing pulo ay hindi basta katang-isip. Bukod dito, ang mga kwento ng mga katutubong pamayanan ay nagsisilbing gabay sa paghahanap ng mga nawawalang lupain. Sa isang baryo sa Palawan, inilahad ng isang matanda ang isang alamat tungkol sa pulo ng mga ibon
isang lugar kung saan ang mga ibon ay lumilipad patungo sa gitna ng dagat tuwing pag-asa ng buwan. Ang mga matatanda ay nagsasabing, tuwing lumalabas ang pilak na ilaw ng buwan, naririnig nila ang bulong ng mga alon na tila nag-imbita sa kanila na sumunod sa daan ng mga bituin. Ang mga salita ng ninuno ay may mga detalye, tulad ng pagdampi ng hangin mula sa silangan, at ang pag-ikot ng mga bituin sa isang tiyak na konstelasyon, na maaring magamit ng mga siyentipiko upang tukuyin ang posibleng lokasyon ng mga nasirang lupa. Sa paglalakbay patungo sa kalaliman, isang bagong perspektiba ang sumiklab, ang papel ng tectonic plates sa paghubog ng arkipelago. Ang paggalaw ng Philippine Mobile Belt ay nagdudulot ng pag-angat at pag-urong ng mga seafloor, na maaaring magbunga ng biglaang pag-angat ng mga bundok sa ilalim ng dagat o di kaya'y pagguho ng mga coral reef. Isang pag-aaral mula sa University of the Philippines nagsabi na may mga lugar sa Sulusi na nagpakita ng pag-urong ng higit sa 1 metro sa loob ng 5 dekada. Ang pag-urong na ito, kasabay ng pagtaas ng level ng dagat, ay nagiging isang mapanlinlang na puwersa na nagtatakip sa mga pulo sa isang manipis na kurtina ng tubig. Samantala, ang teknolohiya ng satellite imaging ay nagdadala ng isang mata na nakakakita sa kabila ng alon. Sa isang imahe mula sa Landsat, makikita ang isang anino ng lupa na sumiklab sa isang dapit hapon, na tila isang dambuhalang alon ng liwanag na nagbubukas ng isang pinto sa kailaliman. Ang mga piksel na ito ay naglalaman ng datos ng temperatura, kulay ng tubig, at pag-ikot ng hangin, na nagbibigay daan sa mga mananaliksik na tukuyin kung saan maaaring tumigil ang pag-urong ng lupa at kung saan nagtatago ang mga nawalang pulo. Sa pamamagitan ng pag-synthesize ng datos mula sa sonar, satellite, at oral na tradisyon, nabubuo ang isang mas kumpletong larawan. Ngayon, isipin mo kung paano nagiging tulay ang bawat isa sa mga metodong ito, ang sinaunang guhit, ang modernong sonar, ang kwento ng mga katutubo, at ang pag-analisa ng tectonic activity. Ang bawat hibla ay naglalaman ng isang piraso ng katotohanan, na kapag pinagsama ay nagbubuo ng isang makulay na tapestry ng mga nasirang pulo. Ang iyong mga mata ay maaaring maglakbay mula sa kaharian ng papel patungo sa kailaliman ng karagatan, at ang iyong isipan ay magsusuri ng mga datos na tila mga bituin sa kalangitan. Sa ganitong pag-ugnay, mas lalong sumisiklab ang pagnanais na tuklasin ang mga lihim na nakabaon sa ilalim ng dagat, at ang mga pira-pirasong tala na naglalakip sa kasaysayan ng ating bansa. Sa pag-ikot ng alon, nararamdaman nyo ang unti-unting pagdilat ng isang malaking silid na nagtatago ng lihim ng mga dagat. Ang hangin, na tila humahaplos sa balikat ng bawat nagmamasid, ay nagdadala ng mga himig ng sinaunang awit, huni ng mga mangingisdang naglalakbay sa kalawakan ng tubig, at bulong ng mga mataong baybayin na nagtataglay ng mga alaala ng unang pag-ukit. Ang bawat paghinga ninyo ay sumasabay sa ritmo ng pagtahak ng mga bakas, habang ang mga mata ay naglilihim ng mga tanong na hinahabi sa pagitan ng mga ulap at ng kalangitan. Habang patuloy ang paglalakbay ninyo, nararamdaman nyo ang pagtibok ng isang pusong naglalaman ng mga sigaw ng pag-asa at mga bulong ng pagalinlangan. Ang mga aninong ito ay nagkakaisa sa isang daloy, katulad ng mga ilog na nagtatagpo sa isang dagat, at sa kanilang pagsasanib ay sumisiklab ang isang ilaw na hindi basta-basta makita. Ang mga pagugong ng paghinga ng lupa, ang pagdaloy ng init mula sa araw, at ang pagsiklab ng mga alon ay nagiging isang himig na nagaanyaya sa inyo na pakinggan ang tinig ng panahon. Sa bawat hakbang, ang mga pangarap na nagbubuo ng mga mapa ay nagiging mga alitaptap sa dilim, nagliliwanag ng magkasunod-kasunod, naggagabay sa landas na hindi pa nasusulat. Sa paglapit ninyo sa gilid ng kawalanghati, mararamdaman nyo ang pagpintig ng mga bato na tila sumasayaw sa ritmo ng paggiba ng mundo. Ang bawat pagbukas ng mga mata ay naglalantad ng isang bagong anyo, isang anyong sumasagisag sa pagkakaugnay ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang mga kwentong ninuno, na nagmumula sa mga ilog ng panahon, ay humahalo sa mga modernong pagsubok ng pagmamasid, at nagbubuo ng isang tapestry na walang katapusan. Ang sinag ng buwan, na humahaplo sa dagat, ay naglalahad ng mga pangakong hindi pa natutupad, nagukit ng mga bakas sa buhangin ng isip. Mabubuo ngayon ang isang larawan kung saan ang mga himig ng mga alon ay nag-iba-iba, at ang bawat paggalaw ng hangin ay nagdadala ng isang pagsulyap sa mga hiwaga na naglilihim sa mga puok na di pa nasusulyapan. Ang mga aninong ito ay nagtatagpo sa isang entablado ng liwanag, kung saan ang mga anino ng mga lumang kwento ay nagkakampi sa mga silong ng makabagong agham, at sa kahabaan ng entablado ay sumasayaw ang mga pangarap ng mga taong naghahanap ng sagot.
Ang paggising ng mga alon, ang paglumulutang ng mga ulap, at ang pagsiklab ng mga bituin ay nagtatakda ng ritmo na unti-unting humihigpit, tila isang pagsulok ng pagtindi na nagdadala sa inyo sa pinakamatinding yugto ng kwento. Ngayon, nararamdaman nyo ang pagdulog ng pagdaloy, ang pagpili ng mga salita na sumasaklaw sa lawak ng dagat at lawak ng kalangitan. Ang mga hangin ay nagdadala ng mga panghuling himig, mga nota na humahaplos sa kaluluwang naghahangad ng kapanatagan. Ang paggigil ng puso ay nagbubukas ng pintuang hindi pa nabubuksan, at ang mga mata ay nagtataglay ng pagnanais na masilayan ang katotohanang nagmumula sa pagkakaisa ng lahat ng tinig. Sa pagpasok niyo sa sandaling ito, daman niyo ang pagpintig ng isang pulso na nagbubuklod sa mga daloy ng panahon, at sa bawat paghuni nito ay may kasamang pangakong magdadala sa inyo sa susunod na yugto ng paglalakbay. Sa huling sandali ng ating paglalakbay, humahaplos ang hangin sa mga alon na tila nagbubukas ng isang lihim na pintuan sa kahabaan ng dagat. Ang mga mata ng mga mangingisdang nakaupo sa kanilang bangka, ang mga kamay ng mga matatanda na naglilibot sa pampang, at ang mga puso ng mga kabataang naglalaro sa buhangin, lahat ay nagkakaisa sa isang paghinga, isang pag-asa na hindi napapawi ng paglimot. Ang mga isla na minsang naglaho sa mga lumang mapa ay hindi lamang mga piraso ng lupa, sila'y mga alaalang kumikilos sa loob ng ating mga damdamin, mga aninong naglalakbay sa kaharian ng alon at ng hangin, nagdadala ng tanong kung saan nakatago ang mga tinig ng ating mga ninuno. Habang bumabagsak ang huling sinag ng araw sa kalawakan, sumisiklab ang mga kulay sa ibabaw ng dagat, mapulang alon, asul na sinag, ginto ng pag-asa. Ang mga alon ay tila nagbabasa ng isang sinaunang aklat na isinulat ng mga bituin, at sa bawat pag-ikot ay nag-iwan ng bakas ng isang pangakong hindi maikubli. Sa pag-uwi ng dilim, unti-unti ang pagdilim ng kalangitan, ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay sumiklab ang isang buwan na puno ng pilak, sumasalamin sa mga mata ng mga alon at naglalayong ilahad ang mga pulo na nagtatago sa ilalim ng dagat, gaya ng mga alitaptap na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Sa pagsulyap ng mga mata sa kalangitan, makikita ang isang malawak na anyong dagat na may mga aninong porma, parang mga silweta ng mga pulo na unti-unting humahaplos sa pagtahak ng ilaw. Ang mga aninong ito ay nagmumungkahi ng mga kwento na hindi pa nabubunyag, ng mga pangarap na patuloy na bumabalik sa pagdaloy ng alon. Sa sandaling iyon, naririnig ang tahimik na pagsiklab ng puso ng lupa, isang tibok na nagsasabing, hindi kami nawawala, kami nag-aabang sa pagbalik ng mga mata na handang makinig. Ang bawat paghaplos ng hangin ay nagdadala ng amoy ng asin at ng lupa, na nagbubuklod sa dalawang mundo, sa ibabaw at sa kailaliman, sa iisang himig ng pag-ibig at pagsisi. Sa pagwawakas ng kwento, ang dagat ay nagiging isang salamin na sumasalamin sa ating mga sarili. Sa pagtingin natin sa kanya, natutuklasan natin ang kahulugan ng pagiging parte ng isang mas malawak na pag-ikot, kung saan ang bawat pirasong lupa, kahit na naglaho o nabura, ay nagiwan ng bakas ng pagliligay sa ating pagkakakilanlan. Ang mga mapa na nagbago, ang sonar na nagbukas ng bagong mga silweta, at ang mga awit ng mga katutubo, lahat ay nagtatagpo sa isang pangwakas na pagtingin. Isang pagtanaw na hindi lamang nagukit ng kasaysayan, kundi nagbubuo ng isang bagong kinabukasan. Sa huling sandali, ang kamera ay tila naglalakbay sa ibabaw ng dagat, hinahaplos ng liwanag ng buwan, at dahan-dahang lumalapit sa isang pirasong lupa na unti-unting lumilitaw sa ilalim ng mga alon. Ang mga bulaklak ng koral ay sumasayaw sa pagdaloy ng tubig, at sa bawat pagsiklab ng liwanag ay may isang boses na bumabalik, isang boses ng mga ninuno na nagukit ng pangako. Ang tunay na paglalakbay ay hindi natatapos sa paghahanap ng mga pulo, kundi sa pagyakap ng responsibilidad na pangalagaan ang dagat na nagbubuo sa atin. Ang paghininga ng hangin ay nagiwan ng isang tahimik na paalala. Ang pagsisimula ng tunay na pagsasanay ay nasa ating mga kamay ngayon. Ang dagat, ang mga alon, at ang mga nawawalang isla ay patuloy na magpapaalala na ang mundo ay hindi nakatali sa mga guhit ng mapa lamang. Ang mga misteryo ay mananatiling bukas sa mga pusong handang magtanong at magpakinggan. Sa pagtakip ng gabi, ang ilaw ng buwan ay nagpapatuloy sa pagdila ng mga pangarap, isang paanyaya na ang susunod na hakbang ay ang pagpili ng mga mata na makakita, ng mga tainga na makakarinig, at ng mga kamay na maglilingkod. Ang pagpapatuloy ng kwento ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Ang huling pagtanaw ng dagat ay isang paanyaya na hindi na lamang tayo manonood, kundi tayo'y magiging bahagi ng paglalakbay. Sa ganitong sandali, ang tunay na kabayanihan ay nagsisimula, ang pag-aalaga, ang pagpapanatili, at ang patuloy na pagtuklas sa mga isla na nakatago sa puso ng ating mga alon.